Hindi lamang sa mga tindahan naglilipa na ang illegal na vape products ngayon, kundi pati na rin sa mga residential area. Ginagawa rin itong imbakan ng nasabing ipinagbabawal na produkto. Saan naman kaya ito? Alamin sa report ni Creslyn Catarong. Kamakailan lang sinalakay ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang isang residential compound sa Marilao, Bulacan. Nadiskubre nila na ginawa itong vape warehouse. Base sa mga reports, yung mga even residential areas, patuloy ang pagninegosyo na hindi na lamang ito binibenta sa mga normal na brick and mortar stores. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., papalo sa mahigit kumulang 540 milyong piso ang tax liabilities kasama ng penalties at surcharge ang haharapin ng mga negosyanteng sangkot dito. Mga 81,000 na mga vape pods yung ating nakumpiska. Kaya malaki-laki ito kung nakita mo dun sa grahe, tinatago, talagang bahay siya at hindi nyo mapagkakamalan na dun ginagawa ang imbakan at dun din nagkakaroon ng deliveries ng mga vape products na ito. Kaya naman kasama na ring tinututukan ng ahensya ang lahat ng posibleng imbakan ng illegal na vape products. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ng may-ari ng ni-raid na vape warehouse, ani Lumagi, patuloy pa raw nila itong inaalam. Patuloy ding iniimbestigahan kung paano ang distribusyon ng mga illegal na produktong ito. Kasama namang babantayan ng BIR ang bentahan online. Babala naman ng opisyal sa publiko, siguraduhin na ang lahat ng vape products ay rehistrado sa BIR at Department of Trade and Industry at bayad ang mga buwis nito. Madalian niyang malaman ito dahil nakapaskil ang detalye sa website ng BIR kung alin-alin ang nagbayad ng excise tax. At makikita rin naman natin yan kung may stamp ang produktong binibenta at kung wala yan, automatic hindi bayad ang excise tax niyan. At kung mayroon namang nalalaman na ginagawang imbakan ng vape products at nagnenegosyo na hindi bayad ang excise tax at hindi rehistrado, hinikayat ng BIR ang publiko na magsumbong sa pamamagitan ng pag-email sa commissioner@bir.gov.ph. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslyn Catarong, SMNI News.